ng Pilipino. Pinagtaksilan at dinukot ng mga traidor nating mga kababayan. Labag ito sa kanyang kalooban at sa ating mga batas na dalhin siya sa panyagang lugar upang litisin sa mga bintang na dapat kapwa nating Pilipino ang siya lamang ang dapat dumidinig at pumatol. Crime against humanity daw. Samantalang buong-buo ang tiwala, pagmamahal at suporta ng buong sambayanang Pilipino. Alam po ninyo, napakasakit mawalay sa lugar na inyong pinaglakihan at malapit sa inyong puso. Sa akin po, ito ang lungsod ng Davao. Noong ako po ay nasa murang edad pa lamang, ang aming pamilya ay pilit na lumipat sa ibang lugar upang ilayo ang mahal kong ama sa pagsubok sa politika. I always pleaded for my parents to allow me to stay in Davao City with my relatives. Ngunit hindi ako napagbigyan. Ano ba kaya kung ikaw ay pilit na iniwalay sa lugar na iyong pinamuluhan ng may buong tapang at malasakit bilang punong bayan, pangalawang punong bayan, at representante sa higit kumulang na 30 taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Noong pagkikita namin sa loob ng kanyang pigitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan niyang panggigipit, pagdukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili bong pinakalisod ang COVID. Dili bong pinakalisod ang COVID. Dili bong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Medic, please. Our representatives from 911 or Please give some way. Please, dili ta magtapok para makaginawa og tarong si attorney. He's Yes. okay. He's okay. We just need some medical assistance for attorney Medialdea. Thank you very much, ma'am. We have a volunteer here. Yes, we have a Who will doctor. help attorney Yes. Salvador Medialdea. Daghang salamat, ma'am. thank you so much once again. I think he has a lot of emotions I to know. carry. Yes. Too much emotions can sometimes drain you, so it is understood. But everything is in control.
please. Okay? Ito na may... It's a good thing our 911 friends are... But to ensure the safety of Yes. Attorney Salvador Medialdea, our medic team will intervene and will bring him to the closest medical facility. Yes. Okay. Once again, palakpakan po natin, Attorney Salvador Medialdea. That was a very moving speech, Abel. Indeed. Napuno siya ng emosyon. Hindi niya kinaya. Napakabigat po ng kanyang dinadala dahil sa nangyari kay Tatay Digong. Yes. So it is understood na talagang sometimes pag hindi natin kinakaya, talagang nag-give up yung katawan natin. But everything is fine. Thank God he is okay. Once again, pasalamatan po natin ang effort ni Attorney Medialdea to come here. Maraming salamat po. Ulit. And to continue the speech of Attorney Salvador Medialdea, we would like to call in Sir Bebon Bello to continue the speech of Attorney. Once again, ladies and gentlemen, palapakan naman natin Attorney Sylvester Bello. Mayong hapon! Nakaila ba mo kanako? Wala na siguro kay 35 years old. Nagkuli! Ako, iwan ko nga ako bumasa sa speech ni Executive Secretary Bingbong Medialdea. Dili na ako speech ha. Okay, mayong hapon sa inyong tanan. Kanta mo sa kanta. Happy birthday, Digo! Happy birthday, Digo! Happy birthday! Happy birthday! Manang, solo din. Okay, si Manang. Murag sinawarawan nun. Okay, mga kaisunan, ako nang basahon ang speech ni Secretary Medialdea. Damang-dama ko na ang kasalukuyan pinagdaraanan ng ating krisis, si Mayor Duterte lamang ang siyang may kakayahang itawid ang sambayan ng Pilipino sa ginhawa tulad ng pagtawid niya sa atin noong panahon ng COVID crisis. Ayun mo, nakakalungkot at mag-iisang buwan ng pataas ang presyo ng bilihin, kawalan ng langis at iba pa. Kamakailan lamang nagdeklara ng state of national emergency. Pinagmamalaki pa na pinakauna daw ito sa buong mundo. Kakahapon. Siyempre naman, wala kasi talaga silang tandang kakayahan maski na noong wala pang krisis at anumang mga krisis. Magaling lamang silang humanda at ayusin ang kanilang malalaking maleta. Ano ba kayo nalang maleta dyan? Ay sus, tandaan ninyo, may nag-alok sa akin ng 1 billion para tumakbo sa Davao. Sus, kung gidawat na ako ito, siguro mga 1,000 maleta ang lahat ng tao. Pero di man ko mahilig sa maleta. Ayan, nakakalungkot na tayo ay nasa ilalim na wala. Maleta na ni. Wala man. Wala na ang maleta. Maleta. Wala
kay maleta diha. Apo, Secretary Del Lorenzana, ilang ba ang dala mong maleta? Galing Manila. Yan. Yung mga tao doon, nakakaya, mga lintik. Yung mo, mga congressman doon, tag-10 maleta. Puno-puno ng pera. Ayan. Ayan. Tuloy ko nakakalungkot na tayo ay nasa ilalim ng napakababaw nilang pamumuno sa panahong ito. Minsan, ako ay nabansagang best friend ng bayan. Napakalaking karangalan, pero sa totoo lang, iisa lamang ang best friend ng bayan. Sa amin, sa 6 na taon kong pinagsisilbihan kay Mayor Duterte, di ko siya nakitang umatras sa serbisyo para maayos lamang ang kapakanan ng bawat Pilipino at bawat Dabawenyo. Siya ang tunay na best friend ng bayan. Pero alam nyo, ako ang best friend ni Digong. Kasama ko yan sa YMCA, 1964 hanggang 1970. Oo, palagi kami kumakain ng adobong ino. Ayan, hindi man natin siya kapiling sa kanyang karawan ngayon. Lagi nating iparama sa kanya ang buong nating pagmamahal at sabay-sabay natin hilingin sa ating mga dasal. Buong may kapal na ibalik siya sa bayan. Wala. Baka ibang bayan na dalhin. Pinamumunuan niya ng may buong tapang at malasakit. Bayang minahal. Minahal niya ng mahigit pa sa kanyang buhay. Ganyan magmahal si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. At sabay-sabay natin isigaw, Happy Birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Again! Happy birthday, Tatay Digong! Again! Happy birthday, Tatay Digong! Maraming salamat, tatang salamat. Yes, thank you very much once again. Attorney Sylvester Bello, maraming salamat. Okay. So karon, before we call on another speaker, let's pause for another singer. Palakpakan naman natin. We have Nancy Cover. Asa na yung palakpak na may kasamang sigawan? Yeah! Mr. Kalasakit! Salamat sa inyong tanan. Maayong gabi, Assalamualaikum sa akong mga kaigsuunang Muslim. Sa akong mga silingan nganhi sa Davao, isapod ko ka Dabawenyo. Kay baluman mo nga dugay kayo ko nagtrabaho kay Tatay Digong. Si Tatay Digong nahimo na nako ng murag amahan nako, sobra pa sa amahan. Sa mga Muslim nating kababayan, alam niyo po kung gaano namin kayo minahal ni Tatay Digong dito. Pantay-pantay ang trato niya sa inyo rito. Ako nga mismo, inuutosan niya noon na pumunta sa mga moske para sa mga mahihirap na Muslim na gusto mag-Hajj. Ganon po siya magtrato ng mga kababayan natin. Mahal na mahal niya at pantay-pantay. Dahil lahat tayo, Kristiyano, Muslim, kapatid tayo lahat. Tagalihugin ko na lang ang aking salita kasi yung iba dito, maaaring mga bisita natin na pumunta rito para ipakita ang kanilang pagmamahal kay Tatay Digong. Alam nyo, ito yung tingin ko na pinakamalungkot na birthday sa buhay ni Tatay Digong. Simpleng tao lang yan si Tatay Digong. Alam nyo yan, di ba? Napakasimpleng tao,
tuwing birthday niya, marami niyang sinasabi sa akin noon, Bong, ayaw kong lumabas, magpakain ka lang dyan sa Smoky Mountain, o minsan doon sa Santa Ana, sa mga scavengers. Pakainin mo sila, yung mga cancer patients. Sabi niya, ayaw ko lumabas. Gusto ko, mag-isa lang ako, kasama ko ang aking mga anak o apo. Ganon po kasimple si Tatay Digong tuwing birthday. Pero, iba po ang sitwasyon ngayon. Mag-isa lang po siya. Wala siyang kausap, wala siyang kasama. Pakiusap ko lang po sa inyo, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Yes, tama good. Huwag tayong tumigil sa pagdasal sa kanyang kaligtasan, kalusugan at kalayaan. Huwag tayong tumigil. Alam niyo si Tatay Digong, ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Hindi na dapat tatakbo ng presidente noon eh. Pinilit ng tao. Ngayon, nagserbisyo po siya sa atin. Ginawa niya po ang lahat para sa kinabukasan ng ating anak. Kaya, nakakalungkot lang po. Isa ito sa pinakamalungkot na birthday ni Tatay Digong na mapalayo po sa ating mga kababayan. Mga Dabawin nyo, mga minamahal kong kababayan, salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Sana po ang inyong pagmamahal kay Tatay Digong, may pakiusap lang po ako sa inyo. Mahalin nyo rin po ang kanyang buong pamilya na nagsiservisyo rin po sa ating mga kababayan. Salamat rin po sa mga kasamahan niya rito. Ito ang karamihan dito, nakasama pa niya sa City Council noon, sila Councilor Dayang-Hirang, Councilor Alrayan Alejandre. Yung iba, mga anak na po, ay si Councilor Acosta, sila Councilor Tec Ocampo, mga konseyo, Councilor Villapuerte, Councilor Bongbuyan, Councilor Mahipos, anak na po ito ng mga anak, yung kasama niya. And of course, ang ating mga kasamahan po sa gabinete ni Tatay Digong na patuloy pong nagmamahal, nagdadasal po kay Tatay Digong. Mga cabinet secretaries niya nandito rin po kanina. Ayan si Attorney Jimmy Bondok, ang ating future senator din po. At kasama ko po yan sa Duterte. At si Congressman Cardema, chairperson ng NYC, siya yung sa Duterte party list. Hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin po na patuloy na nagmamahal. Mora to, kanang hangyo lang ko sa inyong tanan. Dilit na muundang sa pag-ampo sa maayong panlawas o maayong kahintang ni Tatay Digong. Kaya buluman mo, kiunsa ta pagpalangga ni Tatay Digong. Napakasimpleng tao. Sa tinuod lang, kung nasakitan mo, kung nasaktan ko kayo, mas nasaktan po ako dahil halos araw-araw kong kasama si Tatay Digong since 1998 hanggang 2022 dahil umuwi na siya rito. Ako, may trabaho po ako sa Manila. Tagabuntag yun na, pagmata niya, mamumusta, unsa na kaintang sa tao, unsa na kaintang sa syudad. Antod, katong nahimo siyang presidente, sakit kayo sa akong lughan nga sobra pasamahan ng akong trato sa iya. Ang akong amahan ganit, tulo ka tuig, hindi magkita. Hindi po kami nakikita ng aking tatay sa loob ng 3 taon. Si Tatay Digong, wala pang 3 araw, istorya, magkita yun ni. Naanad na, muna, sakitan kayo ko. Kung namay nasakitan kayo, kung meron man pong nasaktan dito, ako po yun. Talagang depressed po ako sa nangyari. Ang wish ko po ngayon sa birthday ni Tatay Digong, sana makauwi na siya dito sa ating bayan. 81 years old na po si Tatay Digong. Kailangan mo man tao. Sa tinood lang, sabi ko nga,
harmless na si Tatay Digong. Dili na to makasakit sa ila. Mas harmful kung tuwa siya sa laing nasod, layo. Thank you. Ang gustong kinabuhi ni Tatay Digong, muuli din rin. Magserbisyo diha sa City Hall. Trabaho na lang diha para magserbisyo sa inyong tanan. So, nakikiusap po ako sa inyo, huwag po tayong tumigil na ipagdasal po si Tatay Digong. Kaya wala mo si Secretary Medialdea? Naluoy galing ko ganina. Kaya wala ba mo nga pagdala sa Netherlands sa iya, siya to'y kauban sa eroplano. Pag-abot niya na to, gidala sa hospital si Secretary Medialdea. Kaya atake siya. Nanawag tong security ni Tatay Digong, ingon niya na nawala namuti ng mata. Gibutangan sa pacemaker na to. Mauna to siguro karon nga medyo idara naman po, 74 years old na po si Secretary Medialdea. Palakpakan po nato, Secretary Medialdea. So, salamat kayo sa inyong pagpangga. Mga Dabawenyo, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Salamat kayo. Pinalangga yan mo ni Tatay Digong sa Pinoy na. Duterte! 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 Kung taalan to diri sa Tatay Digong, malipay ito nga na ang inyong suporta kung pagpangga kanya. Dagang salamat kung mayong gabi sa inyong tanan. Once again, ladies and gentlemen, Senator Bongbong! Maraming Sa hirap, palipat-lipat kami ng bahay, nagre-renta kami, buong kabataan ko. Tapos naging scholar ako sa UP, University of the Philippines. Tapos naging corps commander ako ng ROTC sa UP Diliman. After nun, na-appoint ako ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman ng National Youth Commission dahil gusto niya ang mga kabataang Pilipino ay maging disiplinado at merong pagmamahal sa bansa. Hindi ako anak ng politiko, wala akong masyadong kakilala, sumuporta lamang ako dun sa tumatakbong presidente galing Davao dahil alam ko na sa puso niya ang tunay na pagbabago ng bansang ito. At noong mga panahong iyon, sinasabi ko kay Secretary Bongo, Sir, nandito po ako lagi para sa inyo. Sinasabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, nandito po ako lagi para sa inyo. Sinasabi ko kay Mayor Sara Duterte, Ma'am, nandito po ako sa inyo. Kahit anong mangyari, nandito po ako. Maglilingkod sa taong bayan para sa inyo. Hindi ko inaasahan na after ng ilang taon, pagdating sa Kongreso at isingalan si Pangulong Duterte sa quadroom ng Kongreso, lahat ng kongresista na naka-Duterte feast nung sa isang araw, na buong araw, pinapahirapan si Pangulong Rodrigo Duterte 14 na oras sa Kongreso. Isipin ninyo, walang nagtanggol, isa lang ang nagtanggol, Duterte Youth Party List kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kaya kong sabihin sa inyo, aming mga kababayan, na ang inyong Duterte Youth Party List hanggang dulo ay naging boses at kinatawan ninyo sa pagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa araw na pinapahirapan siya sa Kongreso, wala man lang kahit isang kongresista na nagtanggol kung hindi ang inyong Duterte Youth Party List. At after ng 14 na oras na yun, hating gabi, lumapit si Pangulong Duterte nakatungkod. Sinabi, Ronald, thank you for your loyalty. Alam nyo, maiyak-iyak ako
makita ang Pangulo ng Pilipinas lumapit sa'yo na lahat ng kongresista dati dumidikit sa'yo nung araw na isinalang ka sa Kongreso. Wala man lang nagtanggol kahit isa. At masabi ko sa inyo, nung nandun si Vice President Sara Duterte, natulog sa Kongreso dahil dinetain ang kanyang Chief of Staff, Laika Lopez. Kami lang rin, Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang sumaklolo kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At pagkatapos nun, sumama tayo kay Secretary Bongo, kay Senator Bongo, kay Vice President Sara Duterte, at kay Pangulong Duterte sa Hong Kong, kasama ng mga OFWs. Pag-uwi namin, magkasunog na flight, dinakip na si Pangulong Rodrigo Duterte, at masabi ko sa inyo, dun sa gate ng Villamor Air Base, iisa lang ang senador na nakahawak sa gate. Senador Bongo, palakpakan po natin. At mula sa Kongreso, ang nag-iisang kongresista na kasama ni Senador Bongo, nag-aantay kay Pangulong Rodrigo Duterte sa gate ng Villamor, Duterte Youth Party List ninyo. Kaya masabi ko sa inyo, kung maraming nagsasabi kay Pangulong Duterte na hindi namin kayo iiwan, tayo sa Duterte Youth Party List na ibinoto ninyo bilang boses at kinatawan ninyo, hindi natin iniwan si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang nuling araw ng isang taon na dinala siya sa ibang bansa. At masabi ko sa inyo, nanalo ang inyong Duterte Youth Party List. Pinakamalaking boto sa lahat ng OFW communities, buong mundo. Kahit yung mga pulis at sundalo, ang pinakamalaking boto, Duterte Youth Party List. Pero kahit tayo'y nanalo, hindi tayo nakaupo. Pero walang problema yan. Ang ating loyalty sa inyo, sa taong bayan, sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa pamilya Duterte na nagtataguyod ng bansang ito ay laging naririto at isang malaking karangalan para sa ating lahat. Mabuhay ang Pangulong Rodrigo Duterte. Happy, happy birthday, Tatay Digong. Thank you very much. Heartfelt ang atong happy birthday song. Yes. Kantahon nato ni nga walay music. Walay music. A cappella. Pero, hangyo lang ni sa inyo ha na i-on ang I-on flashlight ang sa inyong mga flashlight sa cellphone. inyong cellphone. I-on tanan! Mag-lights off ta. Lights off! And then, makanta tanan. And then sabay-sabay tayo kakanta ng happy birthday kay Tatay Digong. To be led by Abel Padilla. Why me? Ready na po ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Ready? In 3, 2, 1! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mas malakas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy
Thank you very much. Dagang salamat, everybody.